Santo ay wala po sa ating buhay. Kanina pagtingin ko, sabi ko kanina na lang malaki ang kapagawa ni Yahweh El Shaddai. Diba? Dati nun ay halos kapag nagpatawag ng worker. Siguro ang isipan nila ay nakapag-LSS ka naman ako. Ako na may tapos na niyan. Diba? Pero tandaan po natin, napakahalaga po ng CLSS dahil ito po yung revival. Sa panahon namin po, mga nakaraang mga taon, paulit-ulit kami sapagkat hindi lang minsan na na-absorb ang mensahe ng CLSS. Kaya po, masarap po kahit paulit-ulit na dumadalo sa itong gawain para sa iyo. Iyan po ba? Taas na natin, nagkasigaw na Holy Spirit. Espiritu Banal, manahal na. Espiritu Banal, tinawagan ka. Espiritu Banal, sa buhay kong ito. Espiritu Banal, kailangan ko. Espiritu Banal, manahal ka. Espiritu Banal, tinawagan ka. Espiritu Banal, sa buhay kong ito. Espiritu Banal, kailangan ko. Kumilos ka sa buhay kong ito. Pagkat walang magagawa, wala ang presensya mo. Espiritu Banal, bigay ang sagot. Kailangan ko ang patuloy mo. Taas po ang kamay. Let us pause for a while and let us read the Bible. It says in John chapter 7 from verse 37 to 39, one of the last and greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him." By this he meant the Spirit, whom those who believe in him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified. Panginoon, salamat sa biyaya. Salamat o Diyos sa iyong gawain. Sapagkat alam po namin kung wala ka, wala kami maibabahagi. Wala ka kami maisishare. We thank you so much, Lord God, for this time, O Father. We thank you so much for the strength, for the knowledge and power, for the anointing of God, which is the Holy Spirit Himself. We thank you in the name of our Son, Jesus Christ, for reigning with you and forever and ever. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ang muna natin mo. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, pwede na po tayo makapos sa napakagandang presensya ng Diyos.
Purihin natin ang Diyos. Kung sa init kaya, hirap na hirap kayo kumalakpak sa Panginoon. Yung essence kung saan po ang significance inuugnay po natin doon sa tinatawag na Advento o Apple. So, busy-busy ngayon ang mga tao, kaya maraming hindi may wala dito sapagkat busy sila sa pamimili. Maraming natatraffic ng mga tao, hindi makadaan dahil po ang mga tao ay naglalabasan pumupunta doon sa mga pamilihan at ganun po, ang kanilang focus ay dahil sila ay pinaghahandaan. Ngayon, ang RPG po, mga kapatid, is a topic that the purpose is to prepare people into the baptism in the Holy Spirit. Ihanda ang tao para sila ay mabaptize at tanggapin nila ang banal na Espiritu Santo. Ang sabi po ng John chapter 7 verse 37, sabi po dito ng mga nakasulatan, on the last and greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, ito pa sinabi ni Cristo, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Kung ating kung papansinin yung pong verse na yun, ito po ay isang invitasyon. At ini-invite po tayo ng Panginoon. It is a great invitation that Jesus said, if anyone is thirsty, sabi ng Panginoon, sino sa inyo ang nauuhaw? May nauuhaw ba sa inyo? Alam ako sa amen. Amen. Uhaw na lang. Sabi ng Panginoon, if anyone is thirsty, kung paano sa inyo nauuhaw, sabi ng Panginoon, lumapit sa akin at uminom. At ang sinasabi ng mga nakasulatan, ang tinutukoy niya ay ang Espiritu Santo na tatanggapin ng mga tao. Sabi ng verse 38, kung titignan niyo po, sabi ng verse 38, whoever believes streams of living water will flow from within him. Sabi ng mga nakasulatan, at ang sinumang sumasampalataya, mananalig sa Panginoon, ay dadapoy ang tubig na nagbibigay buhay. Na ang tinutukoy sabi ron, it means the Holy Spirit of those who believe in Him were later to receive. Later to receive. Mga kapatid, Kristo, if we compare in the Old Testament to the New Testament, in the Old Testament line, the Holy Spirit is in and out ang kanyang ministry o ang kanyang pagkilos. In the Old Testament line, ang Espiritu Santo ay umaalis. Dumarating, umaalis. Kapag ang tao ay nagkakasala, umaalis siya. Amen. Umaalis. Ano yung halimbawa sa King Saul, the first king of Israel? Kung titignan niyo po, nang siya'y magkasala, umalis ang Espiritu Santo. But Jesus in the New Testament, He promised unto us, pinangako mo ng Panginoon, na ang Espiritu Santo ay mananatili sa atin. Siya'y mananatili sa atin. Kaya sabi doon sa Biblia, sabi ko, ang sabi niya dito, by this, He made the Spirit whom those who believe in Him were later to receive. Ang reason sa ron, up to that time, the Spirit had not been given since Jesus had not yet been glorified. Dahil hindi pa po nagaganap ni Kristo ang dapat niyang gawin. Hindi pa siya nag-glorify, ibig sabihin, hindi pa siya muli nabubuhat upang ang purpose ay kung siya nag-glorify na at muli mabuhay, ang Espiritu Santo ito ang siya mag-iiwan at magtuturo sa ating lahat. Bakit ko yung nakakita sa kanya? Ito, na tinutukoy ay ang Espiritu Santo. Bakit? Why? Sapagat ang lahat ay nagkasala.
banal niyang tahanan. 1 Corinthians 3 verse 16. So, ang sabi ng Bible, why our heart is important? Bakit po ang puso natin ay mahalaga sa Diyos? It is because it is the throne of God on earth. Ang puso ng tao ang siyang trono ng Diyos sa lupa. Sabi ng banal na kasulatan, hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng kamay ng tao. Siya'y nananahan sa templong ginawa ng kamay ng Diyos, at yan ay ang mga taong may puso sa Diyos. Mahina. So ito po yung nais ng Diyos. And remember, the title of the topic is receiving God's gift. It is singular and not plural. Kasi madalas akala natin ang receiving God's gift ay dahil sa tatanggapin natin maraming gift of the Spirit. But remember, the ultimate gift of God is the Holy Spirit Himself. Siya mismo ang Espiritu Santo na tatanggapin natin na kapag ito ay tinanggap ng tao, saka pa lang natin tatanggapin ang lahat ng regalo ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Amen? In other words, hindi ka dapat mag-expect ng gift of the Spirit kung hindi mo talaga siya ganap na tinanggap sa buhay mo. In other words, you expect the gifts and fruit of the Spirit kung talagang ang Espiritu Santo na siyang ultimate, pinakarurok na regalo ng Diyos sa akin, kung ito talaga ay ganap na naghahabi sa atin. Amen. Kaya nga po ito yung invitation in the baptism of the Holy Spirit. Ihanda kayong lahat, tayong lahat, to receive this ultimate gift. Bakit ultimate, Brother Rex? Sapagkat mayroong gift ang Diyos, and that is Jesus Christ. The gift of God is Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. But the ultimate gift of God, ang pinakarurok at pinakahuli na binibigay sa atin ng Diyos ay ang Kanyang Espiritu para may gumabay, para may magturo, para may magpapatag, kaya lagi kong ginigreet siya ng good morning, Holy Spirit. Umaga, tanghali, gabi. Sa business, ang good morning ay sinasabi kahit gabing-gabi, midnight, sa mga business seminars, ang sabi nila, good morning because it is the sign of success. Gusto nyo magtagumpay, always invite the presence of the Holy Spirit in your life. Grabe po ang pagkakataon sa Panginoon. It is the throne of God on earth. Sabi ng Jeremiah 17 verse 9, sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraga at walang katulad. Wala nang lunas ang kanilang kabuluhan. Eh kung hindi natin yung kabuluhan na yun, how come that the Holy Spirit, which is the ultimate
generation of Advent. Ano ba ang focus at number one? Ano ba ang priority? Ano ba? Dapat ang priority po natin ang puso natin. Dahil sabi nga po, why it is important? Because it is the throne of God on earth. Eh kung bulok, sabi natin ni Jeremias, bulok daw ang mga puso natin. Bakit? If you understand, mga kapatid, the acronym of heart, it pertains letter H. H, hatred. Punong-puno, maraming tao yung punong-puno ng hatred o sama ng loob. Diba kanina ito ng ating head education, sinasabi yung mga ganun, may sama ng loob kay ganito, kay ganyan, ayan na naman, siya na naman, gana ang pangs nila. Ang pangs nila, pagdating ng preacher, siya na naman. Don't enjoy that. So, the heart, letter H, stands for hatred. At yun ang kabulukan ng tao. At hindi pwedeng magsama ang Holy Spirit, which is the promise of God, the ultimate gift. It cannot reside on the kind of temple na marumi. Di pwedeng manahan doon ang isang Diyos na malinis. Letter E, envy. Yung mga taong mainggitin. Punong-puno ng inggit ang puso natin. At maraming tao yan ang hadlang kung paano hindi makakilos ang Espiritu Santo sa kanyang buhay. And that's why, kung wala ang Holy Spirit, we cannot use Him. And we have no anointing because the anointing is the Holy Spirit Himself. Envy, anger, galit, punong-puno ang mga tao ng galit. Laman ang puso nila, galit. Resentment, hinanakit. Letter B, timidity. Mga tao mahihiyain, ikinahihiya ang gawain ng Diyos. Ikinahihiya ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Pero hindi kinahihiya ang gawa masama. At yun ang nais ng Diyos iparating sa akin. Sino ang makaunawa sa puso ko? Magdahaya, walang katulad, at wala nang lunas. Ang kanilang in the heart of those faithful, honest, submissive, and pure in their hearts. Sapagkat sa puso, in our hearts, sa puso ng tao nagmumula ang masamang isipan. Lahat ng iniisip natin nang galing na sa puso, dumiretso ang mga isip natin. Sabi mo, mas tamang isipan nag-uudyok sa kanya na makiapi, magnakaw, pumatay, mangalunya, magimbo, at gumawa ng lahat ng kabakutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kabalatuan, at kahamalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Nagpaparumi sa atin. At dahil nagpaparumi at marumi ang puso natin, hindi makakilos ang Espiritu ng Diyos. That from the very beginning when we receive Jesus Christ in our lives, siya yung guro na sa puso natin because Jesus is the way, the truth, and the life. Lahat ng mga nakakak ngayon, mapapagkakas. What is the purpose of God? Ano ang layunin ng Diyos? Why this promise of the Lord Jesus Christ said, sino magkala
Sabi ko ng Bible, dito po, the purpose of receiving God's gift, and that it is the Holy Spirit, the ultimate. Sabi ko, the purpose is first to transform us. Yung tayo ay mabago, wala pwede magbago sa ating tao. Sino man, wala. Tanging Diyos lang. It is the work of the Holy Spirit. It is His ministry. Yung po ang ministeryo niya. Baguhin tayo to transform us through the fruit of the Holy Spirit. And remember, who is the fruit of the Holy Spirit? It is Jesus Christ, the Lord. Ay, grabe. Parang ako sa Panginoon. Ako na layunin ay para tayo baguhin. Warrior is receiving God's gift, and the gift of God is the Holy Spirit. And remember, who is the gift of the Holy Spirit? He is Jesus. Sabi naman, mga kapatid Kristo, ano ang sinasabi ng mga nakasulatan? The fruit of the Holy Spirit. I mean, through the fruit of the Holy Spirit. At sino ang bunga ng Espiritu Santo? Si Jesus. Nababago ang tao sa pamagitan ng fruit of the Holy Spirit. At ang fruit na ito nagbabago sa atin ay si Jesus. Si Jesus. Si Jesus. Di ba sabi kanina sa July, ang sino man nakipag-isa kay Kristo nagiging bago? Kanila lang, 2 Corinthians 5 verse 17. Nawawala na yung kanyang dating pagkatao. Wala ni Brother Rex, dati mahilig sa beer house, sa Alibagbag, sa Cubao. Sumasayaw sila doon pagdating ng 12 midnight. Dupis. Pagdating ng 1 o'clock, lupis. Lupis na ako. Bakit? Baka mundo. Nagsisimba nga ako. Nagsiserve nga ako. Nag-relate minister pa ako. Nagsusubo ng communion. Katawan at dugo ni Kristo. Pero pagdating ng gabi, katawan ni Kristi. Yung hinahawakan ko. Sumasayaw kami. Hinahawakan ko yung kanyang Coca-Cola bottle na katawan. Eh ngayon, wala ka nang mahawakan ganun. Puro Coke-Intan. Straight. 36, 36, 36. Ngayon, noon talaga, 36, 26, 36, ang galing. Kaya naman pag sumasayaw sila talaga, Aray. sabi nga, grabe! Yung sabi ng Panginoon, ang sino man na ipag-isa kay Kristo, the gift of the Holy Spirit in Jesus Christ, kapag ipag-isa ka, ang buhay mo. And when we transform, it will send unto us the gift or the fruit of the Spirit. Ano yung fruit of the Spirit? Pag-ibig, yung sa Galatians 5 verse 22. Tatanggapin natin mo. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinabulan, kabutihan, kabaitan, katapatan. At ang pinakamaganda ay ano? Pag-ibig Sa sarili. Yan o. Pag-ibig sa sarili. Hallelujah. O wala ka nun sa buhay mo. Sila ang maghapon mo. Hallelujah. Amen. Wala tayong pagpipigil siya. Bakit ang maging buhay natin? Pero buhay na transform. Napapabuhay natin dahil sa gift o sa fruit of the Holy Spirit si Kristo mismo. Tatanggapin natin ito. Matututo tayo magmahal kahit ang asawa mo hindi ka ibig-ibig. Matututo ka na mamili. Kagalan, matututo kang maggalan kahit na wala kang
when you receive the gift of the Holy Spirit, the ultimate gift, the Holy Spirit, kapag ito tinanggap mo, mapapago ka, mapapalitan ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinabulan, kawakihan, kawakitan, katapangan, at pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili, kung wala ka nun sa buhay mo, madadagdagan ang anak mo. Amen! And number two, purpose of God. Pangalawang layunin ng Diyos, why we're receiving God's gift. So number one, to transform us. Pangalawa, to empower us. Para tayo ay bigyan ng kapangyarihan. Bakit? Alam natin ang mundo ito ay nasa alipin ng kadiliman. Sabi ng 1 John 5 verse 20, at alam natin na palito ang anak ng Diyos, si Kristo Jesus, at ang noong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. Ang noong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. Ay kung wala kang power, kung wala kang kapangyarihan na magagamit mo para labanan ang demonyo, labanan ang sakit mo, labanan ang kahirapan yan, labanan ang gawa ng diablo, kapatid, siguro kululugo ka. Kaya minsan nakakawala yung mga prayer partners, nawawala ng backslide. Bakit? Hindi alam gamitin yung power. Hindi ma-exercise ang power ng Diyos. Matagal nang sinasabi ng servant leader, tinutok natin, puno lingkod, pero minsan, hindi natin alam gamitin at isabuhay. And that is the purpose of receiving God's gift, to empower us. Sabi ng Acts 1:8, and you shall receive power. At tatanggap kayo ng kapangyarihan. Pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, kayo'y magiging mga saksi ko mula sa Jerusalem, Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Hanggang sa pasulok-sulok ay kasama ko. Ganong kabuti ang Panginoon. Kaya kapag kailangan ang kapangyarihan ito, yung exercise. Ang sabi ng mahalaga, 72 apostles of Christ. Dahil silang pinahali ng Panginoon. Nagdadalawa, tuwang-tuwa sila na sila'y bumalik. At ang sabi ng mga alagad na ito, Panginoon, ang mga demonyo mo nagsisilakas at tumulong sa aming harapan sa pangalan mo. Sabi ng Panginoon Jesus, huwag kayong magalak dahil lumalayas, lumuluhod ang mga demonyo sa inyong harapan. Ang sabi ng Panginoon Jesus Kristo, ikagalak niyo ay dahil ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ang ibig sabihin mo, that we need to maintain our life according to the will of God, that we need to follow His will, and we will follow the will of God through the power of the Holy Spirit. Hindi po natin magagawa yan. Sabi nga, we are only an
Christ at nasa akin na ang bunga ito, mga bunga ito sa Galatians 5:22, yun ay iyon ang kapangyarihan. And the second power is the gift. Sabi ko, ng 1 Corinthians 12 verse 8, huwag na tayo pinabaptize, tinanap natin ang Holy Spirit, tatanggapin natin yung gift. Ano yung mga gifts doon? The gift of wisdom, the gift of knowledge, the gift of faith, the gift of healing, the gift of miracle, the gift of prophecy, the gift of discernment, the gift of tongues, and the gift of interpretation. Ito'y kapangyarihan natin lahat. At ito ang nais ng Panginoon para sa atin to empower us, mapa sa atin ang bunga ng Espiritu Santo at ang regalo ng Espiritu Santo makikita sa atin ang kikilos ng napakalakas ang Espiritu Santo ng Diyos sa ating buhay. Amen! Ang final promise of God why we need to receive the gift or the ultimate gift of the Holy Spirit is to sanctify us. Ang tayo'y pabanalin. Dahil kung hindi tayo magpapabanal, impyerno tayo lahat. Una, baguhin tayo. Pangalawa, bigyan ng kapangyarihan palalabanan ng mga demonyo. Pangatlo, para tayo'y pabanalin dahil walang hindi nagpapakabanal na makapapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Ang hirap. Sabi ng Biblia, mga kapatid, Kristo, ang tayo'y pabanalin through the Word of God. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng Espiritu Santo. He is the sanctifier. Sabi po ng John 15:3, ito ang tingin. Matatapos na po. Dito ang tingin at ihanda nyo ang inyong sarili for the baptism of the Holy Spirit. Sabi po ng John 15:3, you are already clean. You are already clean because of the word I have spoken to you. Bakit nililinis? To prepare us so that we need to receive the ultimate gift, which is the Holy Spirit. So, sabi ng verse 14, kung tayo nilinis na niya, sabi ng mga nakasulatan, remain in me. Manatili kayo sa akin. Huwag mo ipagpapalit si Jesus sa anong bagay. Baka mamaya hanggang awit lang tayo ng awit. Sumisigaw pa, tumitigil pa kung minsan, di kita mapagpapalit. Pero pinagpapalit si Jesus. Pinagpapalit si Jesus. Mayroon akong isang kapatiran, sinabi niya, Brother Rex, pray over mo naman ako. Lagi ako natutugso. Ano naman ako pinatutugsoan mo, Brother Rex? Yung pulis. Aray ko. Isipin mo, naman ang gawain ng Diyos. Pero pag natugso, na ibibigay ang sarili. Sabi ng Bible, kung si Kristo'y nasa sa atin, sino ang lalaban sa atin? If God is for us, Romans chapter 8 verse 31, kung ang Diyos ay bakit sa atin, sino ang lalaban sa atin? If God is for us, who can be against us? Sabi ng 1 greater is He who is in us than He Satan who is in the world. Higit na makapangyarihan si Kristo na sinampalatayan mo, nilinis niya tayo, pinapabanal tayo, upang ihanda tayo sa isang napakalaking misyon, ang ipahayag ang kadakilaan ng Diyos. Amen. Amen. And the final word is taken from 1 Peter chapter 1, verse 22 to 25. It says, now that you have purified yourself by obeying the truth, so that you, since love for your brothers, love one another deeply from the heart. Mula ko sa puso ang pag-ibig dapat natin, hindi sa puso. Maraming nagsasabi, mahal kita, pero pagdating ang panahon, bakit ka ganyan? Sabi ng Bible, why? Verse 23 ng 1 Peter chapter
na salita ng Diyos. Kaya tayo nalinis para ang Espiritu Santo ay manahan sa puso natin. Amen. Mga kapatid, kapag ako'y nagkakaroon ng bisita, nais ko kung siya'y mag-feel at home. Pag ang tao ay may bisita at gusto mong mag-feel at home niya, na siya'y parang hindi na iba sa'yo, sasabihin mo, ito ang ating kwarto, yan ka matutulog, ito ang salas, ito ang refrigerator, ito ang comfort room, ito lahat, huwag kang manihiya, magbukas ka ng feel at home. Mga kapatid, pero mayroong mga bisita na minsan ayaw mong ituro ang babae. Pag sinabi na, oh, hapon, gusto lang tumayo, pero sa mga, wag naman ako lahat ikaw. Hindi niya na-feel na ikaw na siya'y at home sa bahay. At ganun ang Espiritu Santo sa puso. Hindi natin ma-feel at di ma-feel ng Holy Spirit sa buhay natin na siya ay balkang na balkang sa puso. Dahil maraming hadlang at maraming malaki na nagiging dahilan kung bakit di makapulos at hindi ma-feel ang home ang Holy Spirit sa kanyang tunay na templo, ang ating Diyos. Ayun na po kayo. And that is the challenge. Bakit hindi ma-feel at home ang Holy Spirit? Kayo makakasasabi. Raise up your voice. Oh, thank you, Lord. Salamat po. Sa inyo. Salamat. At naipahayag ko, Diyos, ang nais ko pa ihanda ang mga tao. You are so great. You are so beautiful. Beyond description. Walang pwedeng paghandingan sa iyo. Wala kang tunay na napakagawin ng Diyos. Isa sa You are beautiful beyond descriptions. To marvelous words. To wonderful comprehension. Like nothing ever seen on earth. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description.